good morning everyone. Good morning here in the US and Good sa'yo. afternoon here in Qatar. It's Oh, 2:37 in the MC afternoon now. MC. Okay, so our episode for today is Corporate by 9, MC by 9 p.m. That's Trixie, our guest. Her current position right now is a trainer. You're a trainer, no, sa Doha Yes, corporate Metro. trainer. So what are you training pala? I'm part of the Qatarization project. So what I do is that I teach English language sa mga Qataris who are already working in the company. So it's like enhancing their English skills. So, as we all know, dito sa Qatar, di ba, we have already started Qatarization. Yes. So, ang vision natin or ang vision ng Qatar is few years from now, the Qataris would be able to take up roles na talaga na in a more confident way. So, part of the Qatarization project is to enhance their English skills. Yeah. So, I tutor them, I train them, and part of it, some kind of an learning and development type of activities. That's nice. That's nice. So you're like a teacher, an English Oh, teacher yeah. for They them. call me teacher. That's no weird daw niya ako kasi pero that's how they address But when it's someone so is like cool ha, kasi teaching them. locals talaga yung tinuturuan mo. Oo. And kabaliktaran ng mga sinasabi nila before, the locals are really kind people. Alam mo, Yeah, sobrang respectful. Actually, they're more civil and respectful to very other respectful, yes. nationality. Yes. I know kasi I work with them in the human resources before. We have kasi yes, what you said about Qatarization, when I was there, nag-start na yan, and I was in the I was in the HR, and we really need to hire one Qatari sa every per department. department, no? Yes. Oo. Okay, so I ayun. have to continue your intro. Trixie Lee is a dynamic corporate trainer in the railway sector, currently contributing to the Qatarization project, where she supports talent development and capacity building within the industry. She is also a professional host with strong expertise in corporate and large-scale events. Oh my God, I'm cute. As well as experienced event planner and coordinator. Oh, talaga? Nag-event planner ka na din. Actually, when I became your wedding coordinator, Oh! that was my buena mano. Yes. Si Jufrey kasi naniniwala siya sa talent. Naniniwala siya. Hi, So, I was Mr. Jupri! Happy I birthday, miss you, Jufrey! Birthday niya today. Then sabi niya sa akin, Trixie, kaya mo yan? Sabi ko, what if pumalpak? Sabi niya, no. Sabi niya, kaya mo yan. Sabi niya, it's nice to work with Ira because she's very detailed-oriented. Which is totoo talaga. Na-realize ko yun nung nagtatrabaho ako sa'yo na for your wedding. So I'm like, oh my God, this is really a good, how do I say it? Good training ground to be working with Yes. you because you were very specific of what you wanted on your wedding. And so far, habang ginagawa ko yun, natututo talaga ako. Kasi parang, oo nga, bakit hindi pwedeng sabihin ko anong kailangan? So, I was like, this is really good because Yeah. they should, di ba? Ayan. It is my Kaya wedding. natuwa ako. I should tell my suppliers what I want. I want in my wedding. Come on. Totoo. Pero alam mo, I like you even before nung bridal shower ko. Bridal Kasi- shower mo, no? Nag-talk show tayo. Yeah, yes. I cannot believe yung ginawa mo na game. Kasi all of my friends there, saka mga coworkers ko, they don't know each and everyone. So, meron doon na Sa parang... iba-ibang group yun. Yes, iba-ibang group sila talaga. Merong office friends, merong ex-office friend, merong ex-office friend, Mga ganon. BFFs mo. Yes, so hindi ko, tapos may mga friends ako, saka meron din akong relatives doon. So hindi ko alam kung paano sila, yung pag united, pagsasama-samahin. yes, that they can talk to each other. I don't know yet. So when you made that game, yung nasa paper, yung there's like a checklist,
Parang ganon. Tapos Parang they all, bingo. tapos they all talk to each other. I'm like, oh my God, ang galing. Ang galing lang. Very HR din, di ba? Oo, yeah. So, Pero alam ayun. mo, kabado ako nun kasi I really think that all your friends talaga looks really, they look high-end. So, oh my Oh my gosh, parang God. sa isip ko, what if hindi sila masatisfy sa activities na gagawin ko? What if they wouldn't like the way I host? Or maybe they're a lot better than me. They have hosted like large-scale Actually, they events. told me, and, honestly, they said that they enjoyed it. Talaga, I Yes, think it's not just like drinking. It's not just like a party, sounds, music. They really enjoyed what do you call this? They really enjoyed talking The to each program. other. Yes, and the Oo. games. They really enjoyed everything. Oo, 'di ba? So yun, natuwa naman ako that was the start na nakilala kita. And I was like, ano talaga, the kind of circle of friends that you have that time, I think they're all empowered women. Oh yeah, yeah. They're very career driven. And Oo. even yung there's two Arab girls din na this is the bad thing about joining lang kasi may mga nagre-request. Nakita mo yung invite tapos plus. May mga nagre-request tapos I have to decline. Rubel, yeah, you contact me and I will teach you English. Wow. Sideline. May nadagdag na sideline. So, ayun, may dalawang Arab girls doon na syempre hindi nila alam kasi puro Filipina tayo. So, pero na-enjoy nila. Actually, yung isa, she's Iranian. As in talagang hijab kung hijab. As in, di ba? di ba? Nagtanggal siya. For her hobby to leave, di ba? Oo, Bago siya nagtanggal ng hijab nagkulong niya. siya sa kwarto, yes. Stop showing co-host invites. Yes. Stop showing co-host invites. No, we don't want another co-host. We only want one host. That's Ira. Charing. So, yun. Nagtanggal talaga siya ng hijab. Kasi talaga, pak! So, natuwa naman ako kasi Iranian siya and very conservative. Hindi talaga siya She became comfortable with the crowd. And that's the goal of being a host talaga, Ira. I mean, you have to let everyone feel that they belong to the crowd. That's right. So, beforehand, what I do is inaalam ko muna kung who are my audience. Kasi you cannot just crack jokes, no? Then yung audience won't take it. Yeah, exactly. Napa-wholesome nung performance mo kasi as in talagang if that is gonna be like Filipino jokes or Filipino banters, baklaan lang yun. Baklaan lang. Sabi ko sa'yo, baka malis na yung iba. Baka umalis siya. Actually, kino-consider ko siya kasi sabi ko, baka mamaya she would feel uncomfortable na, sabihin niya, mga Pinay, puro walwal lang. So, I try to make it as, as wholesome as I can. Then, we had that, small talk show, how you and your husband met, and how it felt like when you swiped, right? Tapos, nagjo-joke tayo. Visa na to! Yes! Tatawanan silang gano'n. Visa na to. And I was like, why not? Diba kung talagang mahal na mahal ka niya, then visa it is, diba? Yes. Talaga naman patay na patay sa yung asawa mo, araw-araw may alay na bulaklak. Saka nakakatuwa na yun nga parang na-balance mo siya. Na-balance mo siya na Filipina audience and other some Arabs. Audience. Yes. Hindi ka kasi kapag sa iba yun, nagpa-pure Tagalog na halos na-left out na yung ibang guests. Which is I don't want. That's why ayun yung sinabi ko kay Ma'am Sheena. Kay Ma'am Sheena. May iba akong lahi na bisita. Nakakatuwa naman. Yes. So, ayun nga. So, hindi ko matapos-tapos tong intro ko sa'yo. Chika, okay na yung intro. Ang haba ng intro natin. Okay, so, known for delivering engaging, well-organized, and audience-centered programs. In addition, Trixie is one of the hosts of media podcast QCast
Yes. Is that a Minsan radio ano, station or it's in Facebook and Instagram. oh my God, So i-follow we ko nga yun. So, ano yun, the goal of that podcast is ganito. We want something wholesome, but at the same time fun. As much as possible, we want to talk about something that's relatable to people. Like Yes. this, yung mga mommies na nag-work na, and alam mo, may 9 to 5 din, may ano. Then, yun, ini-invite namin yung mga artists dito sa Qatar to talk about their Their lives. whatever they want to Oo. share, like how did they come up with those arts, sa Yes. nagsimula yung mga Stories. talents. More on exposure because it's worth sharing. Yun yung ano namin. Yes. Anything that's worth sharing. And also, the life there in Qatar, medyo, minsan kasi parang medyo nakaka-bored na. So, why don't you just like, Oo. turn on your phone, turn on this program, and then just listen, di ba? Parang, background noise, makaka-relate ka, and at the same time, ano bang mga audience nyo? Filipinos or iba't ibang lahi? More on Filipinos talaga. Kasi ano, ang ina-expose namin is yung mga Filipino talents na nandito sa Qatar. So, yan, we have guested Michael Conjusta, we have yung mga Filipino artists dito, madami-dami na din, mga singers, mga yung Topi, tanghalang OFW yan. Tanghalang OFW Pinoy. So, yung mga yan, Yung mga nag-guest vlogger namin dyan. sila. Ha? Yung mga vlogger dyan. Yes, oo. We've worked with them sa mga events like Philippine Independence Day. Yes. Yan, we would come up together to show support sa mga events. And nakakatuwa kasi each na habang tumatagal, may mga improvements na. Kumbaga, may mga nasa-share na rin kami ng mga best practices, mga Yes. do's and don'ts when vlogging. Yes. Then, at the same time, mas magaan yung mga vloggers kasi sila yung mga laging may mga how do you say it, may mga feedback. So, at least para magaan tanggapin, we would talk about it. Sige, baka mali talaga yung review na nila sa mga restaurant. Although kami kasi sa QCAS, we don't do that. We leave it to the vloggers. For us, gusto namin yung ganito, daldalan. Okay. Mas gusto namin Yes, yung mga parang ganito. leave some for the vloggers to do their job or do what they want to do, di ba? Passion din kasi nila yon. Passion ng mga vloggers talaga yung umikot sa Qatar and to share whatever is going on. Then kami naman, passion din namin ang to talk, to sit down and talk. Mga Yes. ganon. Oo. Iba kasi yung vlogging sa podcasting. Podcasting, oo. Ang podcasting kasi, you'll just sit down and talk about your opinions, parang your ganito. belief. Yes. Pag vlogging kasi talagang paglalaanan mo niya ng Oo, mag-edit ka pa. Oo. Bilib na bilib ako sa mga yun kasi mabilis silang mag-edit eh. Tapos, alam mo yun, ang sipag nila magpunta from one place to another. Siguro, dapat maging, introvert kapag gano'n. Kasi talagang magra-round ka dyan sa buong, buong Oo. country. And talagang may mga, kilala na rin sila ng mga ng mga business owners. So, ayun, kapag may mga new restaurant, inaabangan ko yung review nila. Kasi Yes. mga friends ko naman din sila. So, tiwala ako sa sasabihin nila. I once went with my friend na vlogger siya dyan, na nag-review siya ng, the Noodle House? Sa, Noodle House ba Sa yun? food? Not Noodle House, there's something noodle noodle ang pangalan. Ramen sa... Sa The Pearl. Oo, yeah, The Noodle House. Tama, may The Noodle House sa Pearl. Oo. Tapos, nag-review siya. Yung pala, hindi pa pala, pagka-serve, hindi pa pala kakainin agad. Siguro mga 1 hour and a half siyang nagpipicture, yung lumamig na yung pagkain talaga. So sabi ko, what? Hindi pa natin to kakainin? Sabi niya, no! Ipipicture ko muna to, i-video. Sobrang dami niyang ginawa. Oo. Tapos hanggang sa ang sipag lamig nila. na ng food. Sabi ko, okay, ganito pala yun. Ganito pala mag-vlog ng Oo. Hindi pala, so parang sabi ko, hindi pala siya yung pagka-serve sa'yo, kakainin mo na.
Sabi ko, Oo. okay, now I know. 'Di ba? Yun yung mga Okay. ano nila, talent talaga nila yan. Hmm. So, how's your ano naman? How's your weekend? It's weekend there, di ba? Saturday. Oo, so last night, Friday, pahinga ng umaga, then lumaban ako sa hosting nung Oh gabi, my God. 7th birthday. Okay. So dito kasi, ang mga 7th birthday, hindi na siya yung katulad dati na magpapagames ka lang, Oh, pasayaw-sayaw. May mga, yes. ano na sila, may mga 7 candles, 7 roses, 7 wishes. So Talaga? yung program medyo mahaba. Oo. Nai-enjoy ko naman. Mm-mm. Pero ano kasi, talagang yung patience kasi ng mga kids, yun yung gusto ko rin sabihin sa mga magulang na huwag yung habaan masyado yung program because the kids, their attention span is not Yes. like the adults. Yes. Oo. So, 5 to it's 10 better. minutes. Oo, magpa-games tayo, pagodin natin sila, pakainin natin, then dun mga mag-message na yung mga significant people. But let's not make them wait for like 2 to 3 hours. Ay, nako. It's not a Mag-ano debut. mga, oo. Yung It's parang not a ganun na kasing ginagawa nila, 'di ba sa 18 roses, sa debut may 18 roses Yes, and yes. candles and all. So ngayon yung mga mommies, ganun yung ginagawa nila sa mga kids nila na may 7 roses and 7 candles na din. Which I don't get. I'm sorry, but I don't get it. Yeah. Yung Like, ganon. why would you do that to a 7-year-old? 7 roses, 7 gifts. Parang na-monetize yung birthday na supposed to be just like fun lang, di ba? Oo. I have nothing against Ewan that, ko ha. siguro kasi Parang nung, you do you. Parang sa akin, you do you. Your kid, your problem. Parang, in my opinion lang, pag birthday party, siguro dapat play lang, clown, siguro host, yes, magicians, oo, ganyan. ganyan. So iba, they opt to just have that program. Tapos lahat may mga magugulat sila. Ha, magsasalita pala ako yung mga guests nila or yung mga audience Yes, nila. oo. So, ayun. So, ako naman, parang sure, babaklain ko lang. Yes, mami, kasama po kayo. Actually, yung mga ginaganon ko sila. That's Pero, nice. yun. Ang pinaka-tedious na event is ang debut. Yung wedding, hindi pa masyado yan. Kasi ang wedding kasi may suppliers kumbaga, alam na ng mga adults yung gagawin nila. Yes, Yung yes. debut, you need to remind the 18 roses. Puro lalaki yan, magugulo. So, you have to remind them, pag 18 roses na, pipila na kayo dito. So, as a host Okay. and coordinator, ako yung gumagawa nun. So, ayun, talagang kailangan disiplinado. Disciplinarian ka. MC/coordinator ka din. Oo, sometimes ako lang yung magko-coordinator, then may MC pa. So, si MC, madali na para sa kanya yung trabaho na hindi niya na kailangan tawagin isa-isa. Oo. Naka-ready na yung 18 roses, candles. Oo. Kasi Which is may mga dapat time na, na diba? kumakain yung iba. Ay, ako na pala 18 roses pala. So, ang tagal bago makarating sa harap. So, yun yung purpose na may coordinator. Which is dapat talaga ganon. Dapat merong assistant Yes. to MC. Kasi si MC, Oo. hindi siya pwedeng umalis ng stage. Yes, oo. Ng spotlight, So, diba? magkakaroon ng dead air pag umalis siya ng That's stage. right. Magkaka-dead air. Oo. So, ganon. Pero pag nag-MC naman ako, prefer ko din na may coordinator para at least ako, pag medyo may mga setback, more kuda-kuda ka lang sa harap. Yes. Ayun. So, ano. so while yung assistant ni MC ginugroup yung mga kasali sa program, ikaw, Oo. ano lang, chika-chika Mag-ano ka, chika-chika ka, mag-remind ka na wala munang uuwi, we will finish the program, or medyo, chikahin mo yung mga nasa lamesa, what are you wearing tonight, sinong artist, makeup artist mo for this evening, may mga ganon. So, yun, yung mga pang-feel ng dead air. Okay, so my first question is, ilang taon ka na dyan sa Qatar? Ano na ako, this year, 8 years na. Kaka-8 ko lang nung May. Oh, dyan matagal ka na din pala, ano? Matagal na din, oo. How was your stay there? Parang nag-iba ka bang bansa before Qatar or dyan lang sa Qatar? Ito yung first abroad ko. Nung dumating ako dito, wala akong trabaho. Okay. So I was parang naman Filipino Tourist na visa. tourist visa yan. Just like me. Then, Ganyan din, okay.
So nung nandito na ako, hindi pa uso yung QVC that time. So naghahanap-hanap ako ng trabaho. Then yung isa sa mga best friends ko na magaling din na host, si Hoshay, nagigig siya. Sabi ko, anong ginagawa mo? Sabi ko, di ba ang trabaho mo, ano ka, HR ka? Parang manager siya sa hotel before. Sabi niya, oo, pero pag weekend, sabi niya, nagigig ako kasi, siya naman kasi she was a single mom. Okay. So, trabaho din. Sabi ko, okay, tapos sumama ako. Sabi niya, ang gagawin mo lang, Trixie, ito ha. I-on mo lang yung music pag magpapasayaw ako. Tapos ito-tone down mo lang kapag hindi. Then, kapag happy birthday, i-play mo yung happy birthday. So, ako naman, okay, sige. So, after that, may 100 reals na ako. That's nice! Tapos may take-out pa. May take-out pa galing sa party. Naalala ko nung party mo. Sabi mo sa akin, mag-take-out ka. Nahiya ako. Pero nag-take-out ako. So, yun yung mga, doon ako nag-start na, pwede pala to sa ibang bansa. Kapag madiskarte ka pala, Yeah. hindi ka mas-zero. So, Yeah. totoo. Yun na, doon lang nagsimula hanggang sa nahanap ko yung former boss ko na nag-build ng contact center ng railway. Mhm. Doon ako nakapasok ng railway industry. Okay. So, matagal ka na rin sa railway. Oo, 8 years na din. So, on that same year, parang 4 months after, nakapag-join ako sa railway. Yeah, alam mo, nagkakaroon ako ng flashback nung nandyan ako. Yes, kasi dati kasi nung dumating ako dyan, halos same, 2016 naman ako. So, if I'm still there, siguro 10 years na ako, wala pa Oo. ng railway that time. Binubuo. Yes, oo. Kami yung kami unang sumakay nung tinetesting pa lang siya. Testing and commissioning. Oo, Kayong sabi ko, mga "Shucks, pioneer. walang driver kasi driverless ang railway dito eh." Yes. So parang, is it safe? So yun. So para mas maintindihan namin, kami yung mga unang passengers nung tinetesting pa lang yung railway industry. So, ayun, so far, hindi na ako nakaalis. Nagpalipat-lipat lang ako ng That's Department of nice. Customer Service Mm-mm. to social media specialist. And then, doon na ako nagpumasok sa training team na as part ng Qatarization project. Oh, nice. So, parang inikot mo yung mga department. Good. Ikot-ikot lang. Mm-mm. So, you're a mom? Yes, I have a 16, almost, mag-16 na siya next month. 16-year-old son. Oh, that's nice. Ay, teenager na Teenager din. na, Magka-college oo. na, no? Mag-senior high na siya next year. So, paano yung situation yun ng family mo now that you're abroad? Yeah. Ano naman ako, umuwi ako once or twice a year. Then, yung dad niya, he's also working. My husband is also working. So, alam mo yung kahit ako yung nag-a-abroad, pag uwi ko ng Pilipinas, sagot niya. Kasi, bakit? Housewife ako pag uwi, gano'n. Of course, dapat. Oo. Ikaw yung every month na nagpapadala sa kanila. Pag uwi mo, ano naman? Free ka. Then siya, provider din siya. It just so happened na nung nasa Pilipinas pa ako, ang sabi namin dalawa, kung sino yung may opportunity, siya ang aalis. So, nagkataon na ako yung na-offeran. Then, ako yung umalis. Then, Yeah, yun na, yeah. nag-set up na kami na, ito yung gagawin natin. This is how we manage our finances. Then, hindi kasi kami yung tipo ng couple na mahilig mag-post, hindi kami mahilig Yeah. Mm-mm. na, Alam ko, single minsan day. nagbibiruan nga kami. Sabi ko gano'n, sabi ko pag may nag-offer sa akin, padalhan na lang kita. Tawa siya ng tawa. Kasi nga pag host ka, hindi mo pwedeng, not naman hindi pwedeng i-expose. But you prefer not to expose your Your family personal life. life. Oo. Yes. Mm-mm. Kasi, may mga, may mga gusto I na, think merong feeling nila single. They want Yes, to meron see a sinasabi single dyan, woman yung- hosting an event. yung dyan what do you call this? Yung impression sa'yo, yung illusion ba? Mabasag. So, mas ako, pag maganda- nag-hosting, Hindi huwag na lang nilang alam. Oo. Or sometimes hindi nila alam yung age mo. So, Yes. bahala sila mag-isip kung ng edad mo. Yes. Ganun yung niya. Para siyang show business din. You don't tell your real age, you don't tell your family background. Yes. Mas maganda yung medyo mysterious to keep the professionalism. Yes. Kasi pag Totoo. alam nila yung personal life mo, they would look at you differently on stage. And they will Yun yung talk to you namin. like, yung
I don't mean na parang hindi ka pwedeng makipag-close sa kanila, pero they will talk to you like a normal person na not like the MC na nag-organize ng program. Mawawala yung illusion, lalo na kapag, di ba, dapat pag MC pretty ka lang, ganyan. Ganda-gandahan Cute lang. lang, gaya. May mga time nga na nakakaloka, Ira, na nasa bar ako. Then, syempre, yung pag mga pictures sa bar, we don't post those things. We don't post Yes. yung mga inuman. So, may isa siguro galing sa isa sa mga event ko. Then, he came up to me, Miss Trixie, pwedeng magpa-picture? So, parang caught off guard ako. May hawak akong inumin. Ano yun? So, sabi ko, sige po, pero hindi po ipopost kasi baka matulfo po tayong dalawa. Oo. Oo. Tama. Yung mga ganon. Kasi hindi mo maiiwasan na may mga asawa pala sila sa... The common Filipinos here, they would never admit that they have a family back home. Oo. Ganyan. So, may mga indecent proposals din. So, dapat magaling ka rin umilag. So it's also to protect your privacy. Kasi Oo. 'di ba kaya ka nga naka-private diyan sa TikTok kasi nga Oo. we don't want them to Kasi see yung mga videos ng anak ko, yung mga basketball games niya and all. So, ako, hindi ako nag-overshare because I also want to protect him sa public eye. Yeah, that's nice. Yun yung ano ko. Yun. Kailan ka nag-start mag-MC? Ano yung first gig mo? Nakwento mo na nga pala nung in-invite ka sa, hindi MC yun, hindi pag-MC yun, pag-assist dun sa Coordinator, oo. So yung Ang first MC gig ko, mo, sa barangay. Yung mga paliga. Philippines pa! Sa Pilipinas. Oo. So, ano na talaga, siguro kasi, mahilig akong dumaldal. Yung batch ko is yung mga tipo na, kami yung, 1986 kasi ako pinanganak. So, nung college, kami yung mga batch na pinipilit na mag-nurse. Pero Okay. kasi ang hilig ko talaga is journalism. So, ako, mahilig akong mag-MC sa mga basketball league, ganyan. Hilig mag-courtside reporter. Kahit na yung mga laro lang naman, inter-barangay lang. Feel na feel ko yung pagiging courtside reporter. Mga gano'n. Then, kapag may mga sagala. So, as you know, di ba sa Pilipinas, hindi ka kagandahan kapag kulot ka. And syempre, hindi naman din ako kagandahan nun, no? Hindi pa ako kaputian that time. So, hindi ako nakukuhang magsagala. Okay, MC na lang. Hindi ako kinukuha sa mga beauty contest. So, sabi ko, ganon. So, ako mag-host para sigurado may bayad ako. Ayaw Hindi man nyo. ako kasali sa beauty contest. Sigurado may bayad ako at the end of the day. So, ayun. Doon nagsimula. Then, nadala ko lang siya dito. Kasi sabi nila, pag ang taong gipit, sa gig kumakapit. Sa gig So, kumakapit. oo. So, gano'n. Nagigig ako dito. May mga times na outdoor yung gig. Sobrang init. Okay. Like, may mga event na sports event. I hosted Dragon Boat Regatta. And it was summer. So, alam mo yun, malakas yung hangin. Kapit-kapit ako dun sa tent habang nag-a-announcement ako. Ganun. Oh my God! Ganun. Talagang alipin ng salapi. Alipin ng salapi. Kasi yun din yung like sa caption ko dun sa nung isa invite ko na parang how do I make it? Parang nagtataka sila, wala naman yung asawa niya sa abroad. Bakit siya nakakapag out of the country? Bakit may mga ganun akong naririnig. And nakakasad kasi parang may mga ex-friends tayo na parang nagtataka sila na hindi naman natin nagagawa yun before. Bakit ngayon nagagawa na natin? Hello girl, hard work to, hard work. Ano ba Diba? yun? Oo. So, yun, kapag you're growing, you're changing, di ba? And we are Mahirap allowed naman kung hanggang ngayon, ganyan ka pa rin, di ba? After 8 Oo, years, ang hirap ng pagburaot pa din tayo hanggang ngayon, di ba? Di ba? Kasi dumating din naman ako sa point na lalabas tayo, wala akong pera. So, ililibre ninyo ako. Ako yung laging ililibre kasi ako yung wala. So, ngayon naman na meron na, kung magkikita tayo, baka ako naman libre this time. Yes, or diba? Dapat ka mas ako. matuwa pa sila kasi hindi ka na, ikaw naman ang taya, di ba? Oo. But some people are stuck to that to that version of you. Yes. Oo. Which is not Parang- good. Kasi, Mm-mm. di ba nga, inevitable ang change. So, kapag, Yes. ako pag sinabihan sa akin na, alam mo, nagbago ka na, good! Kasi, Yes, oo, di ba?
pag na-stuck up ako sa pagiging dati kong ako, hala, Oo. mahirap yun. Hindi ako Totoo. nag-grow, ibig sabihin. Diba, we've been through those versions wherein hindi pa Yes. tayo mature enough to handle things, and Broke we pa did, tayo. broke tayo, we do stupid things, no? Yes. So, but eventually, when life, hit you really hard, Yes. then you learn from it, no? Yes. So, yun yung, tama. yun yung nagugulat sila na, si Trixie nag-hosting na abroad. Oy, si Trixie, dati ano lang yan eh, after shift ng call center, lasing yan. Yung mga ganon. So, parang, hindi na po ako Ako lasinggera nga, ngayon. Diba? Nagtatrabaho na po Medyo ako. parang ma-Bible na ako ngayon. Oo. Medyo parang pa-religious na ako. Parang sa akin, Yes. this is my calling. Bigla akong na-hit ni God na parang, hey, you have to Yes. stop this. You have to listen, ganyan. So parang sa akin, And, that's and girl, talaga, I mean, ang ganda ng plot twist ng buhay mo. thank I you. have observed that Marami when nagsasabi I sa met akin. you. Oo, 'di ba? Parang kasi ang feeling nila, pag may jowa kang afam, hanggang dun ka na lang. But you look at you, no? I mean, you're thriving, may talent ka when it comes for, nail arts. Nakakatuwa, Oh sabi ko, oh my yeah, God, I don't stop. si I don't Aya. stop learning. It doesn't mean that Oo. I'm a stay-at-home mom. I will stop learning. I'm using this opportunity this time na binibigay sa akin ni Jusawa na huwag ka munang mag-work to learn. Oo. So parang sa akin, okay, I don't want to waste this time. I want to learn more. I want to do more kasi by the time na he asked me na, go back to work, find a job na, wala na ako magiging time para Girl, mag-learn. parang Kasi, ayaw ka naman niya magtrabaho. Parang love actually, na love ka talaga niya. actually, love niya yung anak namin, ayaw niyang mag-daycare. Ayaw niya Si mag-daycare. mami lang ang pwede. Sabi ko sa kanya, Oo. nag-joke ako sa kanya, sabi ko sa kanya, i-renew ko ang stay-at-home mom card ko ha. Sabi niya, paano? Pagpapabuntis ulit ako sa iyo. Isa pa, Susundan natin. Susundan natin si baby. Renew the stay-at-home mom card. Oo. Okay. Diba? Pero nakakatuwa yung fact that we have like our different versions na when you look back, When you look back, parang matatawa ka there's na growth. na. Yeah, parang oh my God, here I am na. Parang this is what I prayed for, 'di ba? Oo, 'di ba? We once prayed for this life, and nung binigay naman ni God, it is just tama lang na we publicly praise him for what he have given Yeah, us. right? Exactly. Bakit Oo. ikaw bakit nagpo-post ka ng mga party mo and you cannot post God? Oo, exactly. Yes, Ano, I papunta na agree kay on God that. to. Wait, bumalik tayo. So, ano yung balik tayo. Sorry. So, ano yung pinaka-weird and funny na nangyari sa'yo as MC? Kwentuhan mo ako. Ano? Madami, oh my God. May mga times kasi na the program will not go as it is. Like sa mga corporate, may mga funny part na kasi yung iba, hingan mo ng introduction, 'di ba? Para Yes. i-introduce mo yung guest speaker. Bibigyan ka nila ng CV nila. What? Oo, so they want you to say that he went to this school, that he got this title, then he nagturo siya sa ganitong school, and then went to the US, and he went back to ganitong lugar, and then he became the boss and all. Mga ganon. And ako, kinakat ko talaga yon. I don't have to give your long introduction. Girl, sinugod ako after. Bakit hindi mo na-mention na nag-aral ako sa Harvard? Oh, shucks, di ba? What? And I'm like, kailangan po ba? Kasi ang haba na po ng introduction ninyo. Tapos parang sabi niya, importante kasi malaman nila yon kasi credibility ko yun eh. Parang, sir, kung credible ka talaga, hindi What's ka lang. the event? Ano yan, mga corporate events ko. Sa Corporate. mga company events. So, yun, may mga na-host ako mga organizations and events na may mga tao talagang sucker for their titles. Okay. Yeah, pero
as long as na-introduce mo sila on their position, okay na, Yes, no? so Di ba? yung mga necessary lang ba, 'di Yes. ba? What You do you don't need do? to, you don't need to tell the biography or Oo, kasi ang haba pag tinuloy-tuloy ko, aabot kami ng intro pa lang 5 minutes na. kaya nga. Para na ako nag-privilege speech na ano, Yes. privilege speech sa Ano to, Senado para tribute sa'yo? Dapat magsabi. sinabi mo, ano to, Oo, tribute 'di ba? sa'yo? Bukay ka pa, bakit Buhay ka kailangan ng pa. tribute? Yun yung mga weird. Tapos yung may mga ano din, may mga clients din ako na ano, pag pinagsalita mo sa harap, siguro kasi hindi naman lahat madaldal, mauuna Oo. yung iyak. Ang tagal. Oh my God! Papatahanin mo ngayon. Mami, wag po kayo umiyak. Alam Ano pong mo, meditation niyo para feeling, sa anak ninyo? feeling ko sa ano mo, sa gig mo, kailangan mo din magpa-pacify ng mga guests, Oo. mga magsasalita, kailangan bigyan mo rin sila ng briefing. Kailangan may briefing din. So ako parang, okay po, yun, yung kunyari sa mga 18 roses and 18 candles, yung iba, hindi sila ready kung anong sasabihin nila. So ako, ahead of time, sinasabi ko na, when I call your name, please make sure that your message are short and crisp. Diba? Kasi ang hirap yung, may mga, naalala mo, nung grade 1 pa lang tayo, mga ganon. Sa kwento ng talang buhay nila. 18 pa yung tatawagin ko, uy. Paano mo inaano yun? Paano mo kina-cut off? Ano, sinisenyasan ko, tinitignan ko, then ano, minsan kapag may ano, bigla nila akong Ganon. i-intro, oo, parang, there you have it, ladies and gentlemen, it was a very nice story. So what is your message to the debutant? Yung mga ganon. Kasi, oo, 18 pa, ang nakaabang para, Oo nga. may 10 pa after you. We don't want to bore the audience. So, as much as I want you to talk about your experience with the debutant, I would need to cut you off. Kasi, kawawa naman yung mga mga gutom na yung iba dyan. Yes. So, bigla mag-walk out yung mga audience ko, and kawawa naman yung debutant. So, ako, I remind them ahead of time that, you It's just need short. something significant. Oo. Nakakaloka, diba? That's nice. Okay, punta tayo sa mental health. Anong ginagawa mo para ma-switch yung corporate brain to MC energy? I always make sure na kumain ako after. Okay. Food is life. So, Kasi pag hindi ka kumain before ka mag-MC, kasi Yeah. ang MC ang last na pupunta sa buffet table. Okay, So, yeah. kailangan may kinain ako before ako mag-hosting sa gabi. Then at the same time, prayerful ako bago mag-start ang MC. Kasi, like ko sinasabi, guide niyo po ako. Wala po sana ako masabing masama sa gitna, or alam mo yon, or minsan, Tama. sa sobrang pagod yung mukha natin, minsan, it will not lie. So, Yes. alam mo yon, lagi akong nag-ask ng guidance na, Lord, sana po hindi po ako mapagod ng husto para mairaos ko yung event nila. Yun naman yung goal natin as MCs. So, ayun, yung mga, basta may pagkain, yun, masaya na ako nun. Basta may Lagi laman yung akong mura mo. Tsokolate. Oo. Lagi ako may tsokolate sa pocket. Yun, pag mga... Pang-boost ng energy. Yes. Oo. Then, I always make sure na yung kliyente, nakausap ko na ahead of time. Para alam niya na rin kung ano yung mga gagawin ko sa stage, ganyan. Baka mamaya mabigla sila. Like, may mga, may mga couple na yung lalaki, ayaw nilang nagsispeech, they leave it to the bride, yung mga ganon. So, para hindi sila magulat, para hindi sila magulat na tatawagin ko sila to speak sa gitna. Ahead of time, sinasabi ko na there will be a part wherein you need to say thank you. Yes. Ay, Miss Trixie, wag na po kasi nakakahiya. Sabi ko, mas nakakahiya po pag hindi po tayo nagpasalamat sa mga umaten sa kasal ninyo. So, alam mo yon, Yeah. kahit pa paano, they try to say something to them in appreciation of their presence sa event mo. Ayun, mga ganun. So, paano yung mental health mo? Kasi, di ba, ang hirap niyan from corporate work na 9 to 5 or 8 to 5, tapos biglang takbo ka sa gig. Paano yung mental, paano mo nababalance yung parang hindi ka masiraan ng bait?
Na pag-uwi, di ba parang drain na drain ka niya na pag-uwi mo. Oo. Not just physically ha, parang pati Mm. utak mo, drain na drain ka na niyan. I make sure na hindi ko ino-overwork yung sarili ko. Kahit na, kunyari, may gigs sa isang linggo, ang maximum ko, 2 lang. Hindi ko kaya na, hindi, as much as I want money, pero yun nga, you also need to protect your mental health. Kasi paano ka mag-hosting kung pagod ka na, 'di ba? Yes. So, yung So, hindi mo kaya lang, inaaraw-araw, hindi mo wag ginagabi. natin kuhanin lahat. Ibigay natin sa ibang MC din na deserving din na That's right. mag-ano. So, ako, hanggang 2 lang talaga ako. That's nice. Then, kapag hindi na kaya, sinasabi ko dun sa organizer na, okay, kay Ma'am Shi, hindi kaya, pagod na ako. Para iba at na least makagawa sila ng paraan na iba naman ang itap nila na host. Then, yun, ang tawag mo ito, minsan, pag nasa bahay lang, yan, manonood ako ng series. Yes. Yan, mga ganun lang. Buhay abroad. Nood-nood ng series, ganyan. Ganun galing, lang. no? Pero, yung, nakakahanga yung ginagawa mo. Kasi ako before, nung nasa corporate world, parang, pag-uwi ko, kasi drain na ako. Parang hindi na nga ako makapagod. Minsan, kasi HR ka, no? Hello, lahat kaya ng mga reklamo nasa nasa HR. Sa admin ka din. Nasa admin ako. Nag-HR ako, pero nag-a-assist ako dun sa CFO, sa chief HR namin. So, yun. Pero, tinrain niya din ako sa dun sa recruitment, pero hindi naman ako nag-last kasi hindi yun ang forte ko talaga eh. So yun. Pero Bert, nakakapagod yun na. Ikaw ba naman ng araw-araw ka-deal mo yung CFO ng kumpanya mo? So nakaka-drain kasi na pagdating kasi kapag computer work yung ginagawa mo everyday, 'di ba? Parang nakaka-drain din yung kaharap mo lang palagi yung computer. Tapos biglang, hello Philippines. Di ba? So, ayun. Ganun lang yung parang naging routine na din siya. Then, I would always look forward sa mga, annual leave ko. Yan. Kasi, yun yung kailangan nasa isip mo, parang, this is what I am working for. This is what I came for. So, talagang gaganahan ka din talaga na magtrabaho pagka gano'n. And to, maintain your sanity. Kasi kapag may nilo-look forward ka, like, kunyari, pagka-uwi ko, manonood ako ng series na gusto ko. Yung mga small things na parang doon ka nabubuhay. Parang, okay, sige, tapusin ko na to. And yourself also, no? Ako yun, pag every month, I make sure na makapagpasalon once a month. Kasi sa iba kaartihan yon. But for me, hindi siya kaartihan kasi ito yung natin puhunan natin to Yung mukha natin, tama, mukha natin, yung appearance natin, puhunan natin to when it comes to hosting or kahit sa corporate company, 'di ba? Oo. Sa mga corporate work mo, hindi lahat ng mga let's all admit, tinitingnan nila ang appearance ng tao. Yes. So, it's really important that you take care of yourself na kahit na once a month makapagpasalon ka or alam mo yun, mapamper mo yung sarili mo. Yes, true. Para mawala man lang yung pagod sa mukha mo na nakapagod ganyan. So, saan ka mas pagod? Sa corporate job mo or dyan sa pag-MC mo? Sa tingin mo? Sa pag-MC. Sa pag-MC. Kahit twice a week lang. Palagi. Kahit twice a week lang. Okay. Kasi yung preparation ng event is parang buwan ng ginugugol. So, tama. Kunyari, ang debut is July. May pa lang nagpe-prepare na. Kinakausap ko na yung debutant, nakompleto mo na ba yung 18 roses mo. So, constant yung communication. Yung mami magtatanong, ano pa pong kailangan namin. Alamin mo ilan ang gown ng debutant mo para alam mo kung kailan siya mag-change. At pag nag-change siya, medyo natagalan, hahabaan mo ngayon ng chika dun sa mga tao sa sa event. So, yung mga ganon. So, kaya mas pagod siya. Mas pagod siya. Saka meron pang masaya. Saka meron pang mga request sila na katulad ng sa akin, 'di ba? Nagpaano pa ako yung pang what do you call this, yung
before the wedding, yung Despedida de soltera. hindi, yung isa, yung parang recital. Ay, Hindi oo, naman recital. Yung parang, rehearsal pa. nagpa-rehearsal pa ako, di ba? So, Yes, may mga oo. ganyan pa, di ba? Na Yung mga parang ganon. request ng So, rehearsal. nakailang meeting pa tayo nun, di ba? Oo, Lagi that's tayo right. nag-meeting. Nakatatlo pa yata tayong meeting. Oo. So yun, kaya mas pagod yun kasi yung preparation niya sobrang tagal. So sa isang buwan, kung may 4 akong ganun, once a week mo na lang. So ibig sabihin, 4 yun. Inaasikaso ko na ahead of time. Mm-mm. Ganun siya. So, nakakapagod but it's very rewarding Mm-mm. at the end of the day. Very rewarding Kaya pagka siya. natapos na yung yung pag natapos ng event, di ba, parang, wow, finally. Mm. Totoo. Yun, yung mga ganun. So, ganun yung ganun yung buhay ng host dito sa Qatar. Mm-mm. Hindi siya yung inisip na madali lang yan, mag-host ka lang naman, tatayo ka lang sa harap. No, hindi siya ganun kadali. Oo, hindi siya ganun kadali. So, may Hindi kami ginagawa plug ka and bang, play. sorry. So, may ginagawa ka bang routine in your daily life para hindi ka ma-burn out sa work? Or sa side hustle mo? Yung usual routine naman kasi, di ba, gigising ka, magtatrabaho ka. Oo. Ang ginagawa ko, pag Sunday, I make sure na na makapagsimba. Then sa ibang days, nag-gym ako. Hindi lang halata sa katawan ko, girl, pero nag-gym ako. Well, it doesn't mean na pag nag-gym, dapat payat Ako nga, hindi ako pumapayat eh. Kasi hindi naman, Diba? ang gym for me is hindi naman para magpapayat, para maging mobility, para maging Medyo, mobilize ako. oo. Hindi ako para Yun, laging oo. higa. Oo. So, nagki-kickboxing ako sa Mandirigma. Yung malapit sa atin dati. Sa may Alsat Doon ba ako yan? nagki-kickboxing sa Mandirigma. Oo. So, kapag yun ang routine ko, twice a week gym ako with friends. Yun, para hindi ma-burnout ba. At least medyo makakalabas-labas ka. Yeah. Dati nung mga younger days, yan, magiinom ako sa kalagitnaan ng linggo. But sa age natin ngayon, sa age ko ngayon, hindi na kaya. Yes. Ako nga, pag nag-inom ako, kunyari, nag-inom ako kagabi, siguro 2 days ang recovery ko. Oo, di ba? Ang haba. Hindi katulad nung araw na kapag uminom tayo today, the next day makakapasok pa tayong normal. Hindi Hindi na ganun. Hindi na. And no, ang iniinom ko na lang wine ngayon. Wine. Oo, ako din. Dati, Rosé naka-JD na lang pa ako. Hindi na kaya, girl. Yes, JD ako, mag-iinom ako from 7 p.m. until 2 a.m. Tapos nakakapasok pa ako ng Papasok pa. Diba? Hindi na. Ay, hindi na. 3 days recovery, girl. Ang hirap na. So, gano'n, nagbabago, di ba? As what you mentioned earlier, habang tumatagal, nagbabago na rin yung mga routine natin as a person. Yes. And I want to believe that it's growth, it's improvement, diba? Pero pag inuman naman, go pa rin naman tayo. Hindi na nga nagpapasok. Social, social drinking. So, drinking na lang. Ganun na lang. So, sa voice care, meron ka bang ginagawa to help your throat para hindi magasgas masyado? Hindi ako umiinom ng malamig na tubig. Laging lukewarm water. Okay. Oo. Walang ice. Kasi pag Sarap pa naman ng may ice. Oo, dati Paano pag ganun soft kasi drinks or juice? nagagasgas. Kahit kahit sa soft drinks, walang ice dapat. Always no Oo. ice pa. Ganyan. Tapos dapat lagi kang may tubig habang nag-hosting. Parang pag medyo may nagsasalita, isingitan mo na ng konting tubig sa gilid para hindi hindi gasgas natutuyo. yung lalamunan. Oo. Okay. So talagang, ayan ang advice mo. Luke water. Oo. Lukewarm water lang tayo. Water. Okay, so ito yung may tanong ako kapag nade-dead air. Anong ginagawa mo? May mga baon ka bang spiel, banters, or oo. Minsan nag-joke ako, tapos ako lang ninyo tumatawa sa sarili kong joke. Tapos doon sila matatawa. yun? Paano pala yun? Pag ikaw Ganon. Kunyari, may mga artistahe na mga, na bisita, tapos bigla akong babanat, like last night, sabi ko,
Ay, sabi ko, kamukha ni Maui Taylor yung isang bisita. So pagpunta niya sa harap, sabi ko, thank you so much, Miss Maui Taylor, for allowing us to invite you in the birthday party. Tapos, tinignan niya ako. Ako yung tumawa ng malakas. Tapos tumawa na rin sila. Tapos nilapitan ko na lang siya. Kasi baka kami na-offend, di ba? Sabi ko, Ma'am, ang ganda niyo po. Kamukha niyo talaga si Maui Taylor. Oo. Sabi niya, oo nga eh. Sabi niya, parang nahiya kasi ako nung mula ako kanina tinawag mo ako Maui Taylor. Sabi ko, wag po kayong mahiya. Maganda ka talaga. Sabi ko sa kanya gano'n. Natawa ako doon sa ikaw lang yung tumawa. Ako lang tumawa. Kasi Minsan- siguro hinanap siya ng mga tao. Oo. Tapos nung nasa harap na siya, doon lang na-realize ng mga tao. So, tumawa na ako. Mga gano'n. Minsan yung ibang guest hindi naka-pay attention doon sa sinasabi mo, kaya hindi natawa. Minsan may mga ginagawa, minsan may kumakain pa, 'di ba? Kaya minsan hindi talaga na gets. Tapos meron akong hino-host na wedding na within that group lang din sila. Kumbaga, parang born again Christians. So tuwing may wedding sila, ang kinukuha nila palagi si Ma'am Jufre. Okay. So si Ma'am Juf, sabi niya, Trixie, ko yung nire-request kasi wholesome ka daw mag-host. Kasi parang tinatailor ko talaga. So kung ang audience ko are religious people, I make sure na hindi ako naka-sleeveless, Yeah. formal yung suot ko, Modest yung mga lang ganon. atake. Oo. Tapos, pagka nag-joke ako, yung binibiro ko minsan, parang one time sabi kong ganon. So, Mommy and Daddy, sabi ko, kapag weekend po, since yung mga anak niyo po, lahat po kasal na, ano na po ang ginagawa ninyo pag weekend? Tapos sabi nung nanay, hindi na nga kami lumalabas kasi tamad na yung asawa ko lumabas. Sabi ko, sige mami, tayo na lang po yung lalabas, iwanan po natin si daddy. Hindi ka makapag-joke ng medyo mga green. Tapos ang ending, in-invite ako sa Bible study. Kaya sabi ko, lalabas kami. Sabi, di ba sabi mo lalabas inilabas. tayo? Yung pala yung gusto nilang lalabas, pupunta pala kami ng Bible study. So, okay naman, nagpunta naman ako. Kasi sabi ko lang sa kanila, every weekend po kasi may gig po talaga ako. So, sabi ko, pag wala pong gig, hindi pupunta po ako. Sabi ko, gano'n. Nakakatuwa din naman sila. Kasi, So, hindi ka nagpunta sa Bible study? nagpunta ako once lang. Okay. Once lang. Pero hindi na nasundan kasi nga, every weekend nga may mga gigs ako. Pero, ang Bible love study yun, every diba? weekend din, di ba? Oo. So, yun, nakakatuwa din. Yung mga ganon. Or nag-i-interview ako ng mga kung sino-sino dun sa habang kunwari, nagbibihisi yung bride. Ayan, tas, yun, gagawin ka ng grand entrance pagbalik. Pero, yun nga, yung mga ganon na, may mga jokes kasi na pag matatanda yung audience mo, Oo. hindi na nagagets masyado. Yes. Iba na yung ano nila iba na yung mga jokes nila noon. Oo, iba na. Lalo na kapag mga pang social media yung mga jokes, ako hindi nila nagigets yan. Yes, oo. Kaya yung kailangan malaman mo muna kung sino yung mga tao para at Yung least audience mo. ma-tailor mo. Oo. Mm-mm. So since you're working 2 jobs, most of the time sabay sila sa isang araw. Parang umaga, then gabi. Oo, ganon. Pero as much as possible, gusto ko sana na weekend lang, Fridays lang, ganyan. Oo. Or Saturdays, para at least yung isang araw, para na yung sa wellness ko. Yes. Makapaglaba ko, or alam mo yun, malinis ko yung kwarto ko. Kasi pag umuwi ka, kailangan peaceful din yung environment mo sa Yes. bahay. Kasi nakakagulo ng utak na kapag umuwi ka, magulo pa yung bahay mo. Oo. Diba? Pagod na pagod ka. Tapos may liligpiting ka pa, may ipo-fold ka pa clothes. Totoo. So, yun, yung mga sinampay mo na 2 oras mo lang nilabahan, pero 5 working days ang aantayin bago Ma-fold. bago mo matupi. Yun. So, dapat din balance din. Mm-mm. May mga friends ako na talagang hanggat kaya nilang magigig sila, and they would end up burned out talaga. Oo. So, ayun, wag natin gawin yun. Yes. Ako, nung nag-work ako dyan and living alone, tapos, yeah, that's the main thing that I do before I go to work. I make sure my bed is, tidy and naayos ko siya. Kasi ang sarap mahiga pagbalik mo sa nang nakatubig Oo. yung kumot, nakaayos yung hindi lukot Ulan. yung bedsheet, di ba? Yes. Ang sarap mahiga.
And at the same time, yung utak mo parang nare-rearrange siya kapag umuwi ka sa bahay or sa room mo na maayos. Ayos. Kasi iisipin mo parang, naku, mag-ano pa ako, maglilinis pa ako, hindi, imbes na tulog na lang, di ba? Oo. Tsaka pagka ganun kasi, na hindi mo na naasikaso yung mga personal stuff mo, it's a sign na you need to go back to the basic. Yes. Kasi mahirap yung kumikita ka ng kumikita, pag uwi mo ng bahay, ang gulo-gulo pa. So parang, ano na nangyari sa'yo pagkatapos? Or Yun. kung hindi mo na kaya, and you're earning enough naman, go find someone na Oo, will clean your mag-care ka. Kasi Oo. you're working hard nga para ma-lessen yung mga ginagawa mo na hindi mo na kailangan gawin kasi pagod ka na. So, may mga kilala naman ako yan, nag-hire sila ng maglilinis kasi hindi na nila kaya. And ayun, kaya ka nga nag-work di ba? Para Yes. mapadali yung buhay mo. I mean, mapadali yung ginagawa mo, yung buhay. Yung buhay mo. Yun nga, Mategi. yun yung lagi ko sinasabi sa mga aspiring na, oy, gusto ko rin ng sideline, gusto ko din ng extra job. Okay yun, walang problema magkaroon ng extra job, pero don't let yourself na ma-burn out dahil wala ka nang ibang alam gawin is kundi magtrabaho. Kasi kami ni nung husband ko, ang namin palagi, work hard, party harder. Kasi that's your reward eh. Ayan. Yun ang namin palagi. So, as much as gusto mo ng maraming pera, ibalanse mo din. Saka, I have to share this lang. May kahapon na napanood ako na podcast about mental health. He's a podcaster too. He's also host, ganyan. Tapos sabi niya, ang kausap nila is like a psychiatrist. Like, he's asking bakit daw siya, every time na he's trying to relax, every time he's trying to sleep or like during weekends, maglilo lang. Yung mind niya daw, parang pinupush siya na, no, you're not productive. Kailangan may gawin ka. Kailangan mag-isip ka ng mga dapat mong isipin for the work or for the next project. So, hindi siya nakakapagpahinga. Yung mind niya, hindi tumitigil ng pagtakbo. So, sabi nung psychiatrist, kasi it's because of your circadian rhythm. Yung katawan mo, gusto nang mag-rest muna. Pero yung utak mo, yun yung parang naka-program sa utak mo na kailangan mong magtrabaho pa rin. Which is hindi daw dapat talaga. Kaya, dapat daw, mind, body, and heart, tayo yung nagko-control. Hindi tayo yung dapat kontrolin ng body and mind natin. Kasi, pag tayo ang nakontrol, ganun, talagang, kahit weekend mo, get up ka para maghanap ng something to do. Na hindi ka na nakapag-relax, hindi ka na dapat talaga, we always think of rewarding our body. That nga, you've worked hard. So, rest is something na the best that you can give sa sarili mo. Yes, it's the best reward. Kasi sabi nila nga, 'di ba, kung hindi ka maghahanap ng pahinga, katawan mo ang hahanap ng pahinga pa. Mag-auto shutdown yan. Magkakasakit. And we don't want that, no? Yes. Nakakaloka yun. Kaya mas mabuti na ikaw humanap ng rest day mo kaysa yung katawan mo magsabi na, rest day tayo, magkakasakit ka. Totoo yan. Mag-rest day tayo sa ospital. Nakakaloka yung pag nangyari yun. Kasi the more na magagastusan ka or the mas maraming mawawala sa'yo. Imbis na nakapaggastos ka lang for massage, nagastos mo sa ospital. Alam mo kapag pag gumagastos ako, yun na lang iniisip ko. At least hindi sa gumot na punta. Yes, ako din. Nung alam mo, nung nagpo-work ako dyan, every month nagpapamassage ako. Every 2 kasi talagang ayun yung sabi ko na this is my reward talaga. Ay nako yung araw. Kasi umaga na dyan. Wait lang. Very natural. Ayan.
Yun, okay. So, two jobs ka, may side gig ka, may corporate work ka, may ina-attain ka bang goal? Meron ka bang may gusto ka bang maano, or ipon lang talaga? Ano, meron pa din. Syempre, like right now, nag-aaral pa din ako. Nag-aaral pa rin ako ng nursing assistant. Kasi gusto ko rin ng backup plan na just in case, na hindi mag-workout yung corporate job ko, at least meron akong pinangahawakan na credentials. Then at the same time, goal ko kasi na mag-travel. So nagso-solo travel ako from time to time. Punta ako ng Egypt mag-isa, ganyan. Punta ako ng Yes, the last, Jordan mag-isa. yung Oo. last na country na pinuntahan mo. Oo. Yung mga ganon. Kasi sabi ko nga, even if you are already married or you have a kid, as an individual, it's your responsibility to nourish your soul. So, ako, yun ang yun yung yun yung lagi kong binibigay sa sarili ko. And I would always share that to my son. Na sabi ko, one day, sabi ko, if you have the chance to travel, sabi ko, mag-travel ka. And if you do not have a chance, create an opportunity to travel. Sabi ko Yes. kasi, tulad ko, late na ako nagkaroon ng trabaho abroad. So, naisip ko, sabi ko, siguro kung maaga-aga lang ako nagsipag, baka mas marami na ako nagawa. Or kung maaga-aga lang sana, kung inayos ko lang sana yung buhay ko ng mas maaga, baka hindi lang ito yung nabigay sa akin, Lord. Yeah. Sabi ko gano'n. Oo. So, ayun, sabi ko, yun yung like ina-advise sa kanila na habang bata ka pa, ayusin mo yung mga life decisions mo, sabi ko, para at least, you won't do the same mistake. Mas maaga ka mong makukuha, ma-reap yung mga itinanim mong Yes. hard work, diba? Yeah. Tulad niyo, minsan may mga na ako, Ira, may mga thoughts na ako na, what if hindi enough yung ipon ko, tapos matanda na ako, hindi na ako makapag-travel, or pag nag-cruise ako, tulog na lang ako dun sa loob ng cruise ship, hindi ko na ma-enjoy. Yung mga ganon. So, Yes. yun yung drive ko na, hindi, gusto kong gawin to, gusto ko makapag-travel. So, dapat maging masinop ako. Kung hindi man ako mag-earn ng maraming Wise ka sa pera. Oo, maging wise man lang ako. Pero kasi minsan talaga, Ira, hindi talaga maiwasan ng add to cart. So, nakakasira din siya ng budget. It's also part of mental health. Alam mo, yung pagbibigay mo ng reward sa sarili mo, like, okay, bibili ako this month ng perfume for myself. Diba? Something na parang pag in-spray mo siya, oh my God, ito yung I feel good. Yeah, saka ito yung pinagpaguran ko. Yung last gift ko, ito yun, di ba? So, it's part of, hindi mo naman kailangan i-deprive yung self mo by not buying. Kasi, di ba? Kasi, kailangan mo pa ibibili niyan kapag hindi ka na nag-work. Kapag na nag-work ka, kailangan mo ng perfume. Kailangan mo pang pag-ano, di ba? Kailan kapag wala ka ng work, di ba? Hindi naman. Yun kasi yung common mistake ng mga babae na provider. So, if there's something that, I would like to let them know na if provider ka, babae ka, you have to reward yourself. Kasi, puhunan mo yan. Diba? O pag naubos ka, ano ka ngayon? Yes. Walang Saka, maiwan sa'yo. nobody will love you the same way you love yourself. Totoo. I would agree on that. Kasi, if walang magla-love sa'yo, you love yourself the way you want it to be loved, diba? Saka So, how ako can you, ganon. saka naniniwala ako doon sa, yung self natin, it's like a cup. Pag pinur mo yon, kapag nauubos pag nauubos ka, dapat lagi mong pinupur yon para So, mag-refill ka, no? para mapuno. Tapos yung mga excess, yung mga tumatapon, yun yung maibibigay mong love for other people, like for your kids, for your husband, for your family. Yun lang ang paano kapag wala? Paano pag ubos ka? 'Di ba? Wala kang maibibigay. So kailangan laging pour your babae, kapag masyado kang hardworking to the point na hindi mo na naasikaso ang sarili mo, they thought that's love. Oo. Love siya, pero you cannot pour from an empty cup. Diba? Ako, I would rather have my son's friend na pag nakita ako, "Uy, Sky, your mom looks so young. Sky, yung mommy mo, ang pretty." And that would always be a compliment for me Yeah. na, And it cannot kasi buy, nasikaso ko, and diba? money cannot buy that, ha? Oo.
when I saw your kids, sabi ko, oh my God, parang mga barkada lang ni Ira itong mga dalaga niya. Thank you. Diba? Because nakikita rin naman sa'yo, dear, na talagang, yung self-love mo, meron talaga. And you did not settle for less. Yes, even though Nakita I'm ko yung, single mom of two. nung na-meet kita, sabi ko, oh my God, this girl will not settle for less. Yun yung impression ko talaga sa'yo. Kasi sabi ko nga, nakita ko yung mga regalo mo sa mga bridesmaids mo, na Yeah, talagang thank you. todo ka din talagang magregalo. Ano ba? Oh my God, sabi ko talagang she prepared for everything. So, alam mo yun, nakita ko na kasi kung ikaw maayos ka sa sarili mo, then, yung sobra, bongga ka din magbigay sa mga kaibigan mo na yung sumusobrang love sa sarili mo, it would show sa mga binibigay mo sa ibang tao. Oy, thank you for Umar Gaming. Oh, nag-heart siya. Hello. Hi, Umar. Sabi ko sa'yo, diyan ka mag-live kasi mga ganyan ang mga mag-aano sa'yo. Oo. Mga ganyan yung nagbibigay. Yeah, okay. So, ang makes sense kasi talagang dapat talaga you love yourself first. Kapag naubos ka, ano ibibigay mo sa ibang tao? Ibigay mo. Wala. Ba-burn out ka, lalo kapag nanay ka, and like me, stay-at-home mama ko. Ang hirap nung lagi lang akong alaga ng alaga. Na-burnout, nakaka-burnout ha? Oo, and nakakalosyang. Di ba may mga, we have moms with our same age na they forgot to take care of themselves. Which is, sabi ko, no. Even if you have a kid, lagi kitang ginagamit na example. Sabi ko, I know someone, sabi ko, may toddler siya, and she goes to Pilates, she would go to the gym, and at the same time, you would see her playing with her kid, taking care of the baby, cleaning the house. Di ba mga ganun kasi mga short clips, diba? Yes. Na today, we have grocery run, yung mga ganon. And also, balance is not just like that ha, na laging, hindi naman ako, napaka-unrealistic minsan ng mga pinapost ko actually eh. Hindi yun talaga yung self-care, na skincare, na 10 steps, hindi ko nagagawa yun actually lagi. Minsan lang talaga, or siguro in a week, like 4 times lang talaga, may realistic day talaga is may umiiyak na bata, pagkagising ko pa lang, ganyan. Pero syempre, that's part of balanced life. Na minsan, nakahiga lang ako sa kama, minsan nanonood lang ako ng series, minsan nag-wine ako, minsan, unproductive ako. That's balance. Kasi kailangan ko din yun ng walang ginagawa. Ang hirap din kasi ng palagi akong on the run na parang, minsan, alam mo, minsan na-burnout ako lalo nung nasa Europe kami. Kasi wala akong ginagawa. No? As in talagang nasa province kami. Oo, sabi mo nga, di ba, pag aampunin mo muna ako pag nagpunta ako ng Germany. Sabi ko nga sa'yo, punta ka dito. Bored tayong dalawa dyan. Oo. Tapos, na-compare ko yung life ko nung naandyan ako. Super busy. Super busy. Like, every morning, gising ng 6 a.m., go to work na, ganyan-ganyan. Tapos, talagang plakado ako, ganyan. Oo. Tapos, so, dun sa Germany, slow mornings ka talaga doon? Yes, slow mornings talaga. Slow life talaga ako doon. Which is ngayon naman nami-miss ko. Oo, no. Kasi I saw yung mga videos mo, you're walking sa, nag-walking kayo ng baby. Sa woods, sa forest. Maganda din naman mabuhay doon. Pero feeling ko, gusto kong bumalik kapag gusto ko na mag-retire. Yung talagang, gusto kong dun tumanda. Kasi talagang sobrang peaceful naman. Peaceful siya, oo. Dito parang actually, dito. Fast-paced yung buhay, no? Struggles din. Oo. Matraffic din ba dyan? Hindi naman matraffic, pero alam mo yung, katulad nga ng sinabi ko sa pinsan ko, alam mo yung mga, yung dyan kapag lalabas ka, may mga naggagamas or may mga naglilinis sa labas ng mga ibang lahi, mga pana. Ganun dito, kaso mga Mexican yung ganun. Okay. So, ano yun? Friendly supremacy naman sila. Mataas pa rin yung white supremacy nila. Parang, ang makikita mo lang na naggaganon is mga Mexican. So, yung area mo, wala masyadong Pilipino?
Wala. Meron man, makita ka sa Costco, sa Target, makikita mo, mga Americanized Mm. na sila, mga dito na lumaki, dito na Oo. pinanganak. So, hindi na din Mm. nila, minsan hindi na nakakapagsalita ng Tagalog. Oo. Uy, true yun. Alam mo, nung nag-Ireland ako, may mga, di ba, tayo dito pag Pilipino napapangiti ka, ganyan, pag alam mong Pilipino, doon parang siguro sobrang tagal na nila, kahit makita sila ng Pilipino, hindi na silang umingiti. Parang, okay na. Parang normal Samantalang, lang. samantalang nung nasa Germany naman ako, nung nakakita ko, kasi doon naman, sobrang dalang ng Pilipino, makakita ng Pilipino. Oo. Pag nakakita ko Pilipino, nakangiti-ngiti. Ngiti-ngiti Diba? ako. Napapangiti ka Oo, talaga. ganun ako, hi! Oo. Kasi di ba, alam mo naman yung aura ng mga Pilipino, di ba? Oo. Makikita mo talaga. Mm-mm. Ayun. Ayun, so, just to end this show, And na. pero feeling ko mahahaba pa to eh. Isang question lang. Anong advice mo sa mga gustong mag-side gig na tulad ng sayo, yung may talent to handle event organizing and at the same time nagko-corp job? Corp job, yeah. For me, the advice is that you have to love what you do. Okay. You don't just do it for money. You do it because it's your passion. You do it because it makes you feel good to be able to make someone happy by giving them a successful event. Yes. Kasi ang host and the coordinator, they are the life of the event. Pag pumalpak yan, they would always remember that. So make sure that if you want this kind of job na you do your corporate job, and of course wag mong pabayaan yung corporate because that's your bread and butter. Yes, That, of especially course. here in Oo. Qatar, 'di ba? That your visa is under your company. So wag mong pabayaan. Don't abuse the opportunity. My company is very kind. They know that I host events. They know that so pag may mga kailangan sa office that they need someone to host, ako na 'yon. And I give that for free because hello, trabaho, bibigyan niyo ako ng trabaho dito. So they're very kind. So make sure that you also balance na hindi nagiging hadlang sa corporate job mo yung side job mo. Totoo. The corporate job should always be the priority. It's the top priority. That's where you get your visa, your bread and butter, monthly salary, and your side job is just a side job. Yes. But you have to be passionate about it, no? Hindi And pwede na host lang ako dito, so bahala na. Ganon. Oo. And may I add lang, at least nga si Qatar nag-allow na ng pwede kang mag-side gig or mag-side hustle. Before hindi. Nung time ko na naandyan. Hindi siya pwede kapag yung event is like official event. Kailangan may ka pa rin. Kailangan may company ka pa din. Pero yung events like this na birthdays, weddings, corporate, okay lang siya. Pero yun nga, you have to be very careful pa din. Huwag mong abusuhin na, alam mo yun, yung parang pinapakilala mo yung sarili mo as host ako dito kung kailangan yun ng host. Hindi. Let the word of the mouth na mag-spread na lang ng recommendation. You don't present yourself. Saka take care of your your stable job, like yung corporate world na nagbibigay ng visa sa iyo kasi kapag hindi mo sila inalagaan, hindi mo sila pinoprotektahan, hindi ka makakapag-side gig. Oo. Paano ako mag-side kung expired ang QID mo, di ba? And always, kung biglang may CID doon, patay ka. And always look for a side hustle na hindi conflict of interest ng corporate work or job mo, di ba? That's very important. Dapat hindi kalaban ng corporate job mo. Kasi, sila yung nagbigay ng opportunity. They trained you, they gave you credentials, and then suddenly, di ba? Yun yung mga, dapat passionate ka sa side job para it will not feel like it's a burden. True. That's nice. Ang galing. Thank you for your time pala ha, Trixie. I know anong oras na diyan? Almost 4 o'clock.
Ira, it's really a pleasure, no? Kasi I did not expect that after your wedding, meron pa rin tayong Connection. communication, diba? Oo. Actually, it's mahilig really talaga nice. akong makipag-connect sa mga tao. Lalo pag nakikita ko na parang maganda yung vibes niya, magaan lang. Hindi mabigat Oo. sa atmosphere. Yung bang Oo. tapos si Ma'am, gusto ko pa rin nga siyang kunin na sabi niya kasi for good na siya sa Philippines at doon na Oo, lang hindi siya na. mag-business. Hanggang ngayon, andyan pa rin. Andito pa din siya. And alam mo, napaka-bless niya kasi ano na siya, as in, fully licensed na yung event niya. So, ano na siya, talagang, Ma'am, congrats. very, after some setback, naibalik niya lahat ng mga nawala sa kanya. So, ikaw ang it's very kanyang nice. parang main contact pagdating sa Sa mga event coordination and sa hosting, marami naman siya mga host. Pero yun nga, hosting sa mga, pag alam niya na may ibang lahi, ako yun kukunin niya. Oo. Kasi magaling ako mambola ng mga audience na ibang lahi. Oo. Saka alam mo, nung time nung ako sa kanya, nagpagawa ako ng wedding and nung bridal ko nga, sobrang discounted yun. Nakakatuwa nga eh. Oo, mabait yun si Ma'am Shi. Sabi sa kanya, discount. Sabi ko, wala na akong pera. Hindi ako binili. Oo. Yung budget namin, medyo tumataas na. Oo. Kaya nga sabi ko sa kanya, okay lang ba? Sabi ko, are you sure okay lang na ako yung mag-host? Sabi niya, oo, ikaw na. Sabi niya, kasi sabi niya si Ira naman yun. Kailangan So, babae sabi ko, talaga. Oo, kasi nga, despedida de soltera. Oo. So, natuwa naman ako noon. Ang saya ang saya din nung evening na yun. Tsaka ang sarap ng pagkain. Dapat gusto ko siya, pag sabi ko nga sa kanya, kung magpo-for good siya sa Philippines, pag-uwi namin ng Philippines, kasi balak pa rin namin mag-second wedding. Sabi ko, ikaw ang kukunin ko. Kaso hanggang ngayon, nandyan pa rin siya. So, feeling Hindi. ko. Alam mo, fina-fly nila si Ma'am Shi sa Pilipinas. Pina-fly? Oo. As in talagang siya, kasi may mga gamit pa rin naman siya dyan sa Pilipinas. So Oo. kung kukunin mo siya for your second wedding, pa rin niya, kaya pa rin niya. Pupunta Oo. na lang siya doon. Pero paano kapag kunyaring mahaba yung preparation? Anong ginagawa niya? Bakasyon? Dito pa lang, nag-ready na siya. Dyan. Pagdating sa Pilipinas, alam niya na lahat. He would know where to pull things na para dun sa event. So, ayun. Kaya pa yan. Kunin mo ulit akong coordinator. Oo, ipapafly Para kita uwi sa din ako. Philippines. Oo. Oo. Pero dapat yung vacation mo naka-align dun sa... I-align Oo. natin. Gagawa natin ng paraan. Yes. Of course, kukunin pa rin kita. Kayo dalawa ni Ma'am. Team pa din. Yun. Thank you so much, Ay. Thank you so much for your time, ha. Susunod Alam ko, ulit. it's weekend and kailangan mo kaya iniklian ko na lang ng kasi alam ko relax ka today. Thank you so much. Next time, Susunod ulit. yung sinasabi mong podcast gawin natin. Yes, let's Hanap try ka that ng guest one. na Yes, oo. Para tatlo tayo. Yes, oo. Para makachikahan din natin. Oo, more chika. So, thank you Yun. for Thank you. your time. See you Happy again. weekend. See you again. Bye! Bye-bye.